Ang pagpasok sa negosyo ay para ding pagpasok sa gym. Malaking bagay kung may nagtuturo sa'yo kung ano ang gagawin mo sa negosyo kaysa sa nanguhula ka kung ano ang gagawin mo. Tapusin niyo po tong video na to, papaliwanag ko sa inyo kung ano ang advantage ng may isang coach na nagtuturo sa inyo kung ano ang gagawin nyo sa inyong negosyo. Gandang araw po, ako po si RP ng Gym Depot. So, masaya ako ngayon na i-feature tong proof of completion na to. Tong proof of completion na to is para kay Sir Ariel Hernandez Zulia Jr. ng Pasita, dyan sa may San Pedro, Laguna. So, eto, dumayo sa atin si Sir Ariel, nag-usap kami. Natutuwa ako kasi doon sa mga videos na mga na-post ko na, marami siyang natutunan doon kung paano gagawin o magpapatakbo ng sarili mong gym business. Pero pa doon, nag-uusap kami ni Sir Ariel bago pa man siya magsimula ng sarili niyang gym business kung paano ang dapat gawin. Ganito po yun. So sa kahit ano pong negosyo, malaking bagay kasi na may nagtuturo sa'yo. Pero yung nagtuturo sa'yo, malaking bagay din na may alam. Kasi marami kasi tayong nakikita ngayon sa social media na nagtuturo ng kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin sa negosyo. Pero kalimitan yon, mga either experience ng ibang tao or nabasa nila sa libro. Pero personal na experience, hindi nila nagawa to. So pag minsan, mahirap tayong makumbinse pagka ganun yung klase ng sitwasyon. Hindi kagaya dito sa Gym Depot. Since 2008 pa kami. So more than 18 years na kami sa negosyo, sa gym business at sa gym equipment fabrication. So, yung 18 years na yan, punong-puno po yan ng mga kwentong failures at kwentong successful. So, hindi namin pinagdadamot sa mga kliyente ng Gym Depot yung mga kwentong successful ng mga gym businesses namin at hindi rin namin pinagdadamot yung kwentong failures. Kasi yung failures namin na yan ay isa sa mga importante na dapat nyong malaman. Nang sa ganoon, kung darating kayo sa same sitwasyon na pinagdaanan namin, hindi nyo nagagawin. So ito, palagi ko kasing inahalin tulad. Ito it-apply sa lahat ng business hindi lang sa gym business, no? So, inahalimbawa lang natin yung gym business kasi ito yung expertise natin. So, sa kahit anong negosyo, importante may nag-guide sa iyo, no? Okay. So, ito, palagi kong kinukumpara yung gym business doon sa fitness journey mo o yung pagpunta mo sa gym. So, magkaiba siya. Isang negosyo at saka isang fitness journey. Yung fitness journey mo, it's either gusto mong magpapayat, magkamuscle, mag-tone, or kung ano man ang gusto mong gawin sa katawan mo na sa gym. Sa tingin mo, sa gym mo makukuha yung success. O, di ba? Okay, so pwedeng pupunta tayo sa gym. Ang goal natin, mag-lose ng taba. Di ba? So pag pupunta tayo doon at beginner tayo, may dalawa tayong options. Isang option, pwede akong mag-Google or YouTube kasi ngayon, or TikTok, ang dami na sa social media. Ang dami na ngayon kasi ng mga information regarding sa papaano magpaganda ng katawan. Diba? Gamit ang gym. So, pwedeng manood na lang ikaw doon. Okay. Second option, pwedeng pagpunta mo sa gym, kukuha ka ng gym instructor. Yung gym instructor na yon, tuturuan ka base sa nalaman niya at base sa experience niya, di ba? So, honest opinion, between the two, sa tingin nyo, sino yung may posibilidad? Sino yung may posibilidad na mas mag-i-improve yung katawan or sino sa kanila ang makaka-reach sa goal nila? Yung nag-DIY na tinignan na sa YouTube, sa social media, papaano magpapayat, or yung isang tao na lumapit sa gym instructor, nagpaturo, di ba? So, siguro naman, karamihan sa atin, ang isasagot, syempre yung nagpaturo sa gym instructor, yung may posibilidad na mag-improve, di ba? So, ganun din po sa negosyo. So, sa kahit anong negosyo yung papasukin mo, coffee shop, bigasan, restaurant, gym, lahat yan,
malaking bagay pag may nagtuturo sa inyo na mag-guide sa inyo kung paano ang gagawin nyo. So, yung ituturo sa inyo, hindi ito nabasa sa libro, kundi pinagbasehan nito yung malahabang panahon ng actual na experience nila sa negosyo na yan. So kagaya ng sabi ko, hindi lang success story ang maririnig mo sa mga taong yan, pati mga failures. Kasi hindi ganoon kadali talaga ang negosyo. Pero ang kagandahan ngayon sa edad ng social media, lahat yan available na yung information na yan. Kagaya ng pinapanood nyo ako ngayon, na ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga istorya namin pagdating sa pagtatayo ng sarili namin gym business. Okay. Mabalik tayo kay Sir Ariel. So natutuwa ako kasi nung last na pumunta siya dito, pinag-usapan namin yung mga napanood niya sa YouTube. Una, yung signage, di ba? So yung signage, parang third floor ata si Sir Ariel dun sa lugar niya, third floor. So sabi nga namin, ang suggestion namin, pagka ganun, hindi importante na malaman ng mga taong dumadaan doon kung ano ang pangalan ng gym mo. Papakita natin sa video yung mga signages ko sa sarili kong gym business. Ang mga nakalagay doon sa mga signage ko, napakalalaking mga word na gym. 3 letra, G, Y, M. Bakit? Kasi lalo na't nagsisimula ka, hindi importante na malaman ng tao kung anong pangalan nung negosyo na meron sa taas na nakita nila. Ang importante, malaman nila anong negosyo ang meron doon. Di ba? Meron dyan, kunyari, may makita ka, Juan de la Cruz. Ang laki-laki, Juan de la Cruz, sa ilalim, fitness center. Pag nabasa ko yun, galing sa labas, Juan de la Cruz. So, kilala ko na siya si Juan de la Cruz. Ano yung negosyo ni Juan de la Cruz at bakit ako papanik dyan? Di ba? So, importante, alam ng tao kung ano ang negosyo mo. Hindi importante malaman ng tao sino ang may-ari ng negosyo na nakita nila. Kasi yun ang unang pagkakataon na ma-open sa public na may negosyong gym doon sa taas. At bilang negosyante, kaya umuupa ka at sarili mo yung pwesto, importante, ma-disseminate ka agad yung information na naandoon ka. Kasi kahit anong ganda ng produkto mo, kung hindi alam ng mga tao na nandyan ka, hindi ka nila pupuntahan. Di ba? So natutuwa ako na may mga taong kagaya ni Sir Ariel na natututo doon sa mga itinuturo natin. Tapos isa sa mga pinag-usapan namin, di ba, ni Sir Ariel. Sir Ariel, promise, dadahyo ako dyan sa gym mo, i-feature natin yan. Kasi sa tingin ko, mas maganda na marinig ng mga tao kung ano, or galing sa sarili mong bibig, yung mga sinasabi ko. Pangalawa sa napag-usapan namin, di ba, gagawin kasi yung mga gym equipment, kung nakikita nyo, in 4 to 8 weeks, di ba? So, tama-tama yung 4 to 8 weeks na yun na makapagpaayos si Sir Ariel nung vicinity. Maglalagay ng mating, pipintura, etc. etc. Pero, isa sa mga tinuturo ko sa gym business, yung tinatawag na pre-selling. Di ba? Yung pre-selling, wala ka pa makikitang gym equipment doon sa pwesto. May signage ka lang, soon to open. Di ba? Tapos, tatakbo o magsisimula yung gym mo after a month or 2. Pero hindi ibig sabihin na nag-aantay ka na 1 buwan, 2 buwan, hindi ka na kaagad pwedeng kumita. Ito yung magkagandahan sa ginawa ni Sir Ariel. So, nagkaroon siya ng pre-selling. So, sa pre-selling siya, may membership siya. So, hindi ko alam, hindi ko naitanong si Sir Ariel, doon sa membership niya. Usually, pagpalagay lang natin, for the sake of argument, 1,000 pesos yung membership niya doon, di ba? Would you believe, nung nagkita kami, siguro mga 4 weeks ago. 4 weeks ago. Kasi ngayon, i-deliver na namin yung gamit niya. Nag-usap kayo 4 weeks ago, naka 100 na siya na pre-selling. Let's say na 1,000 pesos yung o 500 pesos yung kanyang membership. Magre-range yun between 50,000 pesos to 100,000 pesos yung nakuha na niyang pera nang hindi pa siya nag-ooperate. Yung 100,000 pesos na yon, magkano na lang idadagdag niya, mabubuo na niya yung pang full payment ng kanyang gym equipment. And lumipas pa yung 1 buwan uli. Sigurado ako nadagdagan yung 50 to 100 katao na nagpa-member kay Sir Ariel. So Sir Ariel, ito yung gusto ko sana mai-discuss sa inyo just in case mapadayo tayo dyan sa gym nyo malapit sa may Pasita, sa San Pedro, Laguna. So again,
Ito yung kaibahan, no? Parang hype lang na nakita mo na, magandang negosyo yung milk tea, magandang negosyo yung coffee shop, magandang negosyo yung gym. Diba? So yun yung unang mararamdaman natin kung napanood mo tong video ko, maaring maengganyo ka na, magtayo tayo ng gym. Kasi sabi ni RP ng Gym Depot, maganda magtayo. Magtatayo ka nga. Okay. Then ano yung susunod? Diba? Manghuhula ka ba kung paano mo patatakbuhin yung gym business mo? Aasa ka ba sa kakilala mo na nagbabantay ng gym or kakilala mo na gym instructor, aasa ka ba sa kanila na tuturuan kanila kung paano magpatakbo na sarili mong gym business? Kasi magkaiba yung nagbantay ka lang ng gym, ha? Magkaiba rin yung naging instructor ka. May kanya-kanyang kaalaman yung mga tao na yan. Pero kung paano patatakbuhin yung gym business, maaaring hindi nila alam kung paano gagawin yan. Diba? So kami naman, ang pinagmamalaki namin, yung 18 years na experience namin na hindi namin pinagdadamot. So sa Gym Depot, kagaya ng ibang mga gym equipment fabricators, marami po tayo dyan, legitimate gym equipment fabricators, sa amin, hindi gym equipment ang makukuha mo lang. Kasi lahat sila nagde-deliver ng gym equipment. Pero sa Gym Depot, hindi gym equipment lang ang makukuha mo. Ang makukuha mo rito, may value ka lang makukuha. Ang value na makukuha mo rito kasi is yung gym business tips namin, yung guidance namin. Kasi mas importante yun. Kasi madali lang bumili ng gym equipment, totoo yan, kahit saan makakabili ka. Pero hindi mo kagad makukuha yan kaalaman sa gym business, paano patatakbuhin niya. Kung hindi either ikaw mismo ang nakaranas, napakamahal na matrikula niyan, na ako mismo nagbayad sa sarili ko experience. Yung mahal na matrikula na yan, maiiwasan mo yan kung dito ka sa Gym Depot, kumuha ng gym equipment kasi maiga-guide namin kayo kung paano magpatakbo ng successful gym business nyo. So I hope, again, may natutunan na naman kayo doon sa video natin at willing ako, please, mag-comment kayo, maayos na comment, maayos ko kayong sasagutin. Ako po si RP ng Gym Depot. Magandang araw po.